palubog tayo ng palubog. Dati may PNR tayo, ngayon wala na eh. Oh. Paatras tayo. Tayo ang bansa na paatras. Hindi tayo umunlad. Opo, kasi may mga analyst din po kasi nagsasabi po, sir, na hindi makakaapekto sa economic growth considering itong korupsyon ay matagal nang naka-embed sa sitwasyon sa ating bansa and hindi na raw ito maaring makabago sa senaryo, no? Pero kung walang korupsyon, posibleng mas maunlad kumpara sa kasalukuyan ang bansa natin. Tama, hindi lang 'yan. Kailan ba tayo umunlad? Hindi naman tayo umunlad ah. Meron ba tayong palubog tayo ng palubog? Dati may PNR tayo, ngayon wala na eh. Oh. Paatras tayo. Tayo ang bansa na paatras. Hindi tayo umunlad. Dati may mga industries tayo eh. Meron tayong 11 major industrial projects ni Marcos. Anong ginawa nila? Pinatay nila. Yung National Steel Corporation, pinatay. Bataan Nuclear Power Plant, pinatay. Yung Pasar, pinay-batize. Yung Pilpos, pinatay. Yung shipbuilding natin, yung Baseco, Pilseco, pinatay. Wala, patras tayo eh. Hindi naman, kaya yung mga bobong ekonomista na nagsasabi na walang epekto ito sa ekonomiya, mga bobo kayo, tingnan ninyo yung growth rate natin, nagtatranslate ba yan? Nararamdaman ba yan ni Juan de la Cruz? Yung GDP tsaka GNP? Pinagloloko lang natin yung sarili natin eh. Kahit gaano kataas yung GNP mo tsaka yung GDP mo, kung naka-concentrate lang sa ilang tao, sa mga oligarchs, baliwala yan. Kasi hindi naman totoong, lalo na yung per capita. Theoretical lang yun eh, na equally divided yung GNP tsaka GDP sa lahat ng Pilipino eh. Totoo bang ini-equally divide yan? Hindi naman eh. Halos lahat ng Pilipino naghihirap ngayon eh. Kung ako nga, medyo nakakaangat, umuutang pa eh. Paano yung mas mga talagang wala talagang ano? Paano yan? Hindi, wala, buti ako, may access ako sa credit. Pupunta lang ako sa bangko, pautangin ako. Paano yung ano, yung mga walang access sa credit? Bakit kita pautangin? Wala ka namang collateral. Hindi patay sa gutom yun. In fact, marami nang namamatay sa gutom. At saka, yung ating employment rate, dinodoktor. Ha? Magtrabaho ka lang ng isang araw, inutusan ka ng tatay mo, halimbawa sa bukid. Oy, Pedro, anak ko, tulungan mo ako magsaka ng isang araw lang. Considered employed ka na. Binago yung definition ng employment para tumaas yung employment rate natin. Pero kung ibabalik mo doon sa original definition ng employment, ay napakataas na po ng unemployment rate natin at napakataas na ng ating underemployment rate. Pinagloloko lang natin yung mga sarili natin, dinodoktor natin, minamasahin natin yung mga data. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi mo maloloko kasi nararamdaman nila. Nararamdaman nila yung hirap. Hindi na nga makakain yung iba eh. Kung kami nga nagtitipid eh, medyo nakakaangat kami sa buhay, paano pa yung mahihirap? Hindi ba gamitin lang natin yung ating mga mata? Tingnan natin araw-araw. Parami na ng parami yung mga namamalimos. Pati yung mga namamalimos ngayon, mapapansin mo, middle class eh. Kasi halata mo naman eh, mukhang edukado, tapos malinis yung damit. Napipilitan ng mamalimos. Makikita mo ngayon eh, kung ako naglilibot ako ng Metro Manila eh, napapansin ko eh, yung dating namamalimos, yung mga talagang nanlilimahid eh. Ngayon pati yung mga estudyante na pagkagaling sa school, namamalimos na eh. Ganun nakahirap po ang buhay ngayon eh. Kaya hindi natin pwedeng lukuhin ng taong bayan. Kasi ang taong bayan, may mata, may tenga, may pakiramdam. Katulad ko, may mata ako, may tenga ako, may pakiramdam ako. Nakikita ko yung nangyayari sa paligid. Hindi niyo ako pwedeng bulayin ng mga statistics dyan. Saka mga flowery words. Mga words from the high glass ceiling. Hindi ganoon. Dapat doon tayo, gayahin natin yung mga Hapon, yung mga Chinese, na walang bulahan. Dapat sa totoo lang tayo.